Hindi ka na si Bibi, ha? Sinasarado niyo yung pintuan. Ano ba yan? Kasi, Ano yan? Nakahiga, tatakbo? Wala nang pagpupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin, go ahead. Go ahead, mga ina nyo. Kumusta ko kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Yung unhong napanood nyong yun, yun ang actual nakuha nung ililipat na ng hospital itong si Atty. Zulaika Lopez. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito. Ang gusto lang ho natin ipaalala sa mga pulis at dyan sa mga sergeant at arms dyan sa House of Representatives, hindi ho kriminal yang si Atty. Zulaika Lopez, ha. Na-contempt lang ho siya dahil sa kapritsyo nitong si Franz Castro. Panoorin ho natin ang video dito sa third floor studio. Ibang klase ho talaga. Grabe, napakarami hong kaganapan ngayon diyan sa pagkaka-contempt na yan nitong si Atty. Zulaika Lopez. Panoorin ho natin 'to mga kababayan. We love you po. We support you. Grabe. Ayun, masakit na ho nararamdaman nyo. Kita nyo naman ho mga kababayan. Antakin nyo yan. Diba? Hello, VP. Hello, VP. Ingat! Excuse me. Hindi niyo ba nakita Galit na si Madam Pamela. Kayo, ito naman kasi mga pulis na to, grabe. yun? Hindi niyo nakita yun? Walang respeto, grabe itong mga pulis na to. Kanina, nabihan kayo kasi look, dinala niyo dito. Vice President yan, ha? No, but no, but you did what you did. We saw it. It's on video. Kapal ng mukha nito. Hindi ka na si Bibi, ha? Sinasarado niyo yung pintuan. Ano ba yan? Kasi, Ano yan? Nakahiga, tatakbo? Anak ng to, anong klaseng pulis to? Dapat tanggalin niya sa sa pwesto eh. Kapal ng mukha. Nagtanggol niyo yung president mo dito Duterte kayo. Even ang military Hindi yung kriminal yung si Atty. Zulaika Lopez, ha? Kinontempt lang ho siya ng itong si Franz Castro, yung convicted na congressman. Grabe naman yan. Talaga hong ginagamit nitong si Martin Tambaluslos Romualdez lahat ng sangay ng pamahalaan para magipit itong si VP Sara, pati itong mga kapulisan, hindi na rin ho sinisino itong si VP Sara. 32 million hong Pilipino ang bumoto dyan sa ali na yan. Nakita mo yung kondisyon niya? Paano natakbo yan? Ang kapal na mukha itong pulis na to. Lilipat mo sa kayo ng hospital. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama yan. Ipasok nyo, bigla mga polis. Kayo, may mga pamilya rin kayo, may asawa at mga anak. Isipin nyo na lang yun kung ginawa yun sa inyo. Protect the people, not pangbalos-los. Grabe. Iba na to. Iba na ho ito. Hindi ito bargain. Ilabas niya yung sir, tingnan mo. Gawin niya yung tama. Doktor na ho, ha? May nangyari kay Ayun, Atty. Lopez. Attorney, relax. Kapal ng mukha nito. Kami na lang nagsusubot sa ospital. Anak ng to. Ang klaseng ano to? Galit na ho si Attorney, Atty. relax. Lopez, oh. Doktor, ang kailangan dyan. Oo nga. Back off, police! Police, back off!
Meron na, nagkaka-breakdown na eh. Yung si Atty. Lopez. Kami na magsusugod. Kapal ng mukha nitong mga pulis na to. Nag-ano na ho, nag-breakdown na tong si Atty. Lopez kasi wala naman nga siyang kasalanan. Nagpunta siya, sinagot niya lahat ng katanungan. Yan ang napala niya, kaya hindi ho natin masisi kung ganyan yung mga ano nitong si Atty. Zulaika, no? Grabe. Oh, wag niyo isara, may tao pa. Shoutout third floor, shoutout maraming salamat. Shoutout sa kay Pambansang Dalaga, palakpakan ho muna natin. Grabe itong si Madam Pamela, ibang klase. Saludo ho, saludo. Grabe yan. Alam mo naman tatakbo. Content lang ho siya. Sa Supreme Court, sa mga AFP, PNP, tama pa ho ba yan? Dapat doon siya sa isang ambulansya. Bakit dito? Atty. Lopez, we love you. Kakalungkot. Ano ba yan? Kapal na mukha nito si Tambaluslos. Grabe, ginuli niya Stop Pilipinas. it! Police, back off! Police, back off! Saludo, Ma'am Pamela. Saludo. Ang problem guys, gusto nila kasi marami sama. Pwede to. Sa mga kaibigan ko it was this guy ho. It is this guy Sige, na madam. umiepal. Video mo, madam. Kunin mo. Tutukan. Pasikatin natin. Yan. Yan, sige, madam. Yan. Yan ho yung pulis, ha? Yung pulis na And walang this is the plate number. Ito yung gusto nila na Yun ang plate number. Ayun ho yung pulis, oh. Tumakbo. Tatakot. Ito yung pinagalitan ni VP Sara na lumayo na sa tabi nila. Wala mo itong pulis na to. Akala pa naman ho natin magiging tahimik ang Okay, kumunod ka. Ingat, VP! Yun ho ang ating leader. Palakpakan ho natin si VP. Grabe, galing. Harangin nga itong pulis na to. Videoan mo, madam. Videoan mo. Third floor yan, ha? Third floor. Shout out. Alam niyo ho, Studio. tingnan niyo ho ang visibility ng mga pulis dito na hindi naman ho convicted ang ihahatid nila at ililipat Grabe sa naman. ospital. Ito po Ano ang nangyari mga dyan? pulis na nandito ngayon sa Veterans Hospital as if pumatay ho ng tao yung ililipat nila sa ospital. Hindi naman ho ganon, pero look at the Sergeant at arms lang ho ang kailangan dyan. Di ho kailangan ng pulis na ganyang karami. Anak ng tokwa, oo. Tuloy. forces present here sa Veterans Hospital. Ayan ho ang SWAT. Asan ang SWAT? Ayan ang SWAT? SWAT na tinaas ni Digong ang mga dignidad. Pero ngayon ay nagpapakababoy ulit under Tambaluslos and Marcos Jr. My goodness. Balik kayo mag-aral! Baka nakalimutan yung pinag-aralan nyo! Kapal na mukha itong mga... Ay! Hey! What? Hey! Alas! Tangina! Paano aalis? Paano makakalabas ito kung binag-lock ninyo? Are you human? Ito po, ayaw mo umalis ng QC Police District Health Service number 63 na van. Dito sa harap ay siya ang nauuna sa ambulansya ni Yusek Zuleika.
Hoy! Hoy! Kita kayo! Hoy! Ang pinag-uusapan dito! Killer police! Ayan na ho, nakalabas na ho. Mabuti na lang ho at talagang may diskarte ang driver ng ambulansya ni Nisek Zuleika. Ano nangyari sa mga kapatid Ayan ang- natin? Ayan ang forces na susunod sa kanya. Killer police! Nakita niyo ho yun? Tatawa-tawa pa yung mga nasa loob. Ayan! Ayan ho! Bulo! Bulo! Ano si Gabriel siya dyan sa HOR? Eh, convicted criminal yun. Okay, ina. Ano po, ano nangyayari sa Pilipinas? My God, these people! Tawid na ho tayo, tawid na ho tayo. Tawid na ho tayo dito sa naging press con. Pagkatapos ho ng kaganapan na yan, ito ho yung press con itong si Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ang sasabihin ng ating presidente. Mula ngayon, hindi na ho VP ang tawag natin dyan, President Sara Duterte. No? Kasi hindi na ho nating matatawag na hindi ho natin pwedeng tawaging President si Bongbong Marcos. Hindi ho gawain ng isang presidente yung mga ganong klaseng yung mga ganong klaseng diskarte, ika nga. Mantakan nyo, nakahiga. Ang daming pulis. Ano bang ginawa niyan? Pumatay ba yan? Nagnakaw ba yan? Ano ba ginawa niyang si Atty. Lopez? Ang kasalanan lang naman niya, naging ano siya, naging maganda siya kaysa dito kay Prince. Doktor, madami sila. Ang hirap i-lighten ng mood pag ganito ho yung mga balita, sa totoo lang. Sobrang hirap kasi yung mismong mga binabalita natin hindi na ho sila kumbaga napakabigat na ho ng kargada nila. Kagaya nitong si VP Sara, nagpunta siya doon para talaga mabantayan itong si Atty. Lopez. Ngayon, merong nangyari, isusugod sa ospital, sabi ng pamilya dadalhin sa St. Luke, so doon sa gusto nilang hospital na pagdalhan dito kay Atty. Lopez, kinukontra ho nitong mga pulis na to. Ano meron? Lang kinuha na dugo. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang next of kin. Pero sabi ng nanay kanina sa akin na huwag daw pabayaan yung anak niya. And then nagsabi din yung nanay na dalhin daw sa hospital yung anak niya. Huwag daw pabayaan na gano'n. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin kasi hindi naman kami, meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So, sabi namin, suka siya ng suka tapos nag-collapse tapos Hindi siya tinulungan dyan sa House of Representatives. Grabe yung mga tao na to. well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole, kinuha niya yung ballpen tapos ginanyan niya yung kamay niya, sabi niya ayoko na ito, ayoko na talaga. So, buti na lang nandun si Nicole, kinuha yung ballpen. Grabe, may ano na pala, meron ng gustong gawin na masama itong si Atty. Zulaika. Sumuka siya na sumuka, sorry. Sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then Mga kababayan, tapos na ho tayo sa social media, no. Yung mga malalapit ho, makita-kita na ho tayo diyan. Kasi wala na eh. Sino pa ho bang aasahan natin? Sino pa ho bang tutulong sa atin? Ang mismong gobyerno ginigipit yung mga matitinong tao.
Ayun naman hong mga siraulo, sila naman ho ang nanggigipit dito sa mga matitino. Meron ho talagang problema dito sa bansa na to. Parang sinusubok, sinusubok ko ng administrasyon na to. Tinitignan ho nila yung kung puro social media, tinitimpla nila yung mga tao, maiingay sa social media, pero pagka nagtawag naman sa karsada, walang lumalabas, ika nga. Pero sa social media, grabe, napakarami taga-suporta nitong si BP Sara. Kaya laki pasalamat ho natin nung nakita ho natin, nandyan sila Ma'am Pamela, sila Ma'am Joey, yung iba pang mga vlogger na talagang kahit madaling araw, wala akong tulugan. Nandyan ho sila, inaantabayanan ho nila itong si BP Sara. No, palakpakan ho muna natin itong mga vlogger na to. Kaya para doon sa mga malalapit ho, kung sakaling magkaroon ho ng vigil, magkaroon ho ng pagkilos, makilahok na ho tayo para manawagan na ayusin ng administrasyon na to ang kanilang mga palakad, yung kanilang pagtrato dyan sa House of Representatives, yung kanilang pagtrato dyan sa mga kinokontempt nila. Hindi naman ho mga kriminal yung mga yan. Ha? Hindi ho sila mga kriminal. Wala ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako. Nag-iisip ako kung sino tawagan ko para tumulong sa kanya. Kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos so nag-collapse siya, tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doctor na dumating. And then, kinausap ng mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila, nagbigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos, ano pong sabi ng police? Nakausap mo yung PNP regarding dito sa incident? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Grabe. Ma'am, sa Silbox ba dapat dadalhin? Yun ang sabi ng next of kin. So, At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction facility? Pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya, and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So, hindi ko na maisip yung correction na. Sir Byron, your question. Ma'am, sa tingin nyo kanino po nagagaling yung komanda? Hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Anong sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. Sabihin ho, itong si Chua, napag-utusan lang ako, sundalo lang ako, ha? Hindi talaga sa akin ang gagaling.
yaang mga ano na yan, yung mga order na yan na ganyan gawin kay Zulaika, ganito gawin, pigilan si VP Sara na matulog dyan sa Batasang Complex at kung ano-ano pa, hindi nanggagaling dito kay nanggagaling ho lahat kay dito kay Martin Tambaluslos. You know what? Napakalaking perwisyo. Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zulaika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Real talk po, walang hindi mananalo. Si Anong Tambaluslos, gagawin hindi po mananalo. pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, Ngayon, dahil merong pagkatalangka itong si Tambaluslos, yarin lamang hindi ako mananalo, dapat hindi ka rin maging presidente. Huwag naman hong ganon. Huwag naman ganon. Kung hindi mo kaya, huwag mong hilahin pababa itong si VP Sara. sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then, he said na, wala kami sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Research person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Niligay nila doon. Kasi, nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yun. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano kasi sinabi ko? I-off ninyo. Sinabihan ko.
Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulon. So wala talagang aircon doon. Last two questions. Ma'am, magiging action ng gobyerno. Sa tingin niyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala. Wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita ko, sir. Nakita ko kanina. Humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na, alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, kaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong nadala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance there? 3 na. 3 hours ang ambulance na sa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na. Hindi ba sila nakikinig sa tao? Last question, Amar. Kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng witness. Kung Yes. question niyo po ba yun? Naku, sa tingin mo ba, pag pinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga Nagmura na ho itong si Bibi Sara. Hindi ho natin naririnig na nagmura yan. Nagputang ina na ho siya. Nakantokwa. Napapamura na rin tayo ah. Hindi rin ho tayo nagmumura pero pagka nagmura na yan si Bibi Sara, iba na ho yun. pamilya na sinungaling yan. Lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga Ulitin ko hindi na naman putang ina sila. ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Bakit hindi ginagawa? Diba? Gusto Pasensya na ho hindi ho tayo sanay magsalita ng mga ganong. Pero dahil dito kay Bibi Sara, nagtoko, grabe naman. sorry, Grabe may talaga. pasensya na. Sabi ka, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa hospital? Kasi pag namatay, sabi ko, hindi ito sa hospital pupunta. Punerarya, purlon. Kinahanglan nato hindi. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Very hopeless. Hopeless. Sabi ko, we are on the road to hell.
This country will go nowhere. I'm telling you. Telling you. Walang papupuntahan itong bayan na ito. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member ako. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Kasi I was there. I sat there. I listened. Rinig ko. Lahat. Wala nang papupuntahan ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BBM, Lisa, Martin Romualdez, kung sino pa man yan dyan, gusto humabol sa akin. Go ahead. Go ahead, mga ina nyo. Maraming salamat po mga kabayan. Dito na ho tatapusin ang ating reaction video. Again, hindi ho tayo sanay magsalita ng mga ganun. Hindi, translate ko, baka hindi nyo narinig. Yun lang mo sinabi ni VP Sara. Yun ang pinutol-putol, pero ipaparinig ko rin ho sa inyo para maramdaman nyo ang damdamin nitong si VP Sara. So always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat dyan. Mahalin natin ng Pilipinas.